Mabuhay! Good afternoon, good evening, good morning world! Welcome to Critical Thinking Podcast. I am Gladys Mangiduyos. I will host this third episode of our Critical Thinking Podcast. Ako po ay masaya, nalulugod sapagkat mayroon akong makakausap ngayong oras na ito na magbibigay linaw kung ano nga ba ang mapanuring isip sa panahon ngayon na napakaingay. Sa panahong mas mabilis ang opinyon kaysa katotohanan, mas maingay ang reaksyon kaysa pag-iisip, ang critical thinking ay hindi option. Ito ay responsibility at accountability. Maligayang pagdating sa ating critical thinking in an age of noise, juris doctors, sa reason, karapatan, at pananagutan. Sa panahong maingay ang mundo, ang linaw ay hindi nakukuha sa mas malakas na boses, kundi sa mas malinaw na pag-iisip. Allow me to introduce to you two great juris doctors. I will first introduce Attorney Lyndon Jan S. De Leon. He is a lawyer, legal educator, and academic leader. Currently serving as University Registrar of Wesleyan University, Philippines, and founding partner of Torres, Hilario, and De Leon Law Office. A member of the Integrated Bar of the Philippines and a licensed professional teacher. He bridges law and education with depth and clarity. A seasoned public speaker, debate champion, and published writer, his work reflects a strong commitment to ethical leadership, scholarship, and service. He earned his Juris Doctor from Wesleyan University, Philippines, and is currently pursuing his Master of Laws at the University of Santo Tomas. So let us welcome Attorney Lindo. Thank you for being here. Good afternoon, VP. Our second Juris Doctor is Attorney Jess Stanley Avila. He is the proprietor of Avila and Associates Law Office in Balanga, Bataan. He serves as member of the Board of Trustees and Corporate Secretary of Wesleyan University, Philippines. A part-time professor of law at Wesleyan University School of Law and Philippine Christian University School of Law, both in Dasmariñas and Manila campuses. He previously served as auditor, secretary, and vice president of the Integrated Bar of the Philippines Bataan chapter, and holds key leadership roles in church and civic institutions, including the Middle Philippines Annual Conference as a lay leader, and then chancellor, and also the chancellor of the Philippines Central Conference. He is a graduate of Arellano School of Law, with a career marked by service, leadership, and legal advocacy. Thank you! Salamat. Allow me to call you Ate Gladys. Yes, yes. Yes. Hindi kasi ako sanay na tawagin siya. And I am so glad you pinaunlakan ninyo ang paanyaya ng Critical Thinking Podcast para sa ganun ay matulungan natin ang ating mga viewers na mas maintindihan kung gaano ba kahalaga ang mapanuring pag-iisip sa panahon ngayon. So, ang una kong tanong sa inyo ay, why has critical thinking become imperative today? Bakit kailangan na ito ngayon? Hindi na dapat ipagpabukas pa or isang tabi na wag na muna yan, marami pa kaming ginagawa. Why? Of course. First of all, VP, thank you for inviting me. It's actually my pleasure of being here. The minute na I saw that you launched this Critical Thinking Podcast, I didn't really think rather na you would ask me to be a part of this endeavor. So thank you for inviting me. Now to answer your question, kasi kami ni Panye, I think caveat, this will be from somewhat a legal perspective. Yes. The thing about critical thinking, especially in the practice of law, I think what your viewers need to understand, lawyering is not something which is foreign. Lawyering actually is about people. And through critical thinking, as members of the Integrated Bar, as lawyers, it is important and necessary for us to practice critical thinking because
we, of all the professions in the world, should actually look beyond the face value. So basically, we do not immediately resolve or judge something based on what we see skin deep only. We need to go further. Why? Because in our profession, life, liberty, and property are at stake. The problem right now, I guess, I forgive me if I would call it a problem. I think because of the advent of technology, social media, masyado tayo ngayong gusto natin lagi mabilis or instant. But let us always remember, I believe you would agree with me on this, critical thinking basically is a medium or a process, but the end goal is always the truth. In order for us to arrive at the truth, sometimes it needs time. And that's the reason why I believe critical thinking is necessary today. Kasi ang bilis natin ngayong manghusga sa mga nakikita natin without even asking for the opinion of others, or without even, meron tayo ngayong court of public opinion or court of social media, which I think is quite problematic. As lawyers, kami ni Panye, we are trained to go beyond that. Kaya kami, I think ang lens natin sa social media, iba eh. Pag may nakita ako sa social media, merong doubt, pero I guess that is an intelligent kind of doubt. Kasi to me, kailangan, bago ako mag-judge o magbigay ng opinion, makita ko muna yung lahat ng side, ng issue at hand. So I guess that's for me, in the meantime. Panye. Actually, I share the same sentiments and views on with Attorney Bingo. For me, critical thinking nowadays, importante siya in the sense na with the overwhelming information overload, yung dami ng pine-present sa atin, kung hindi natin i-exercise yung practice ng critical thinking, then most likely we will be at loss. Wala kang direksyon. Kasi maliligaw ka eh. Kapag if you cannot filter things na dumarating sa buhay mo, most likely mawawala ka. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Madali ka lang akayin, madali kang dalhin kung saan ka dalhin, madali kang ma-persuade. So, walang direksyon para sa akin. But if you have critical thinking, then malinaw ang lahat. You can assess, you can evaluate, and later on, based on your assessment and evaluation, then you can make the right decision. So, yun lang yung gusto ko nag-decision sinabi. Exactly. Kasi the danger kasi, parang kami sinabi ni Panye, magkakaroon kasi, hindi kasi tama na magkaroon ka agad ng prejudgment. Prejudgment, it's a dangerous thing. Kailangan, naka-base kami lagi kasi sa evidence or proof. We don't simply rely on people's manifestations because people tend to lie, I'm sorry. But then when we talk about or when we deal with hard evidence or hard truth, no. Sabi nga, di ba tayo sa hierarchy ng evidence natin sa korte, ang testimonial evidence, BP, o yung mga affidavits or statements ng mga witnesses, yan ang nasa pinakamababang levels. Because it's testimonial. Evidence, people lie. But when we talk about the object evidence, yung mismong bagay na bilang ebidensya, yun ang binibigyan natin sa batas ng pinakamataas na value. Because objects don't lie, but people lie. That's the wisdom behind it. Okay. Binanggit nyo na sa sobrang bilis ng pag-present ng social media, ng kahit na anong information, ang bilis-bilis na rin ng judgment, titingnan lang yung face value na eto na yon, ang bilis humusga, and you said, we need time. Because of the information overload, we need time na hukayin ito, isa-isahin, i-verify, i-filter. So, dapat pa talaga na huminto. We need time. Magmabagal. Wag agad. Wag magmabilis. Wag sobrang, rapid. Sobrang speedy na, na ganyan na yan. So how do you do that? When you say we need time to really look beyond what is on the surface, how do you do that? How do you simplify that? How do you explain that to people na hindi naman mga abogado, kami, mga lay people? I think that is there would come a time, or there will always be a time na you will feel overwhelmed. Sa dami. And Yes.
yung sinasabi mo na huminto, yung sinasabi mo huminto, madalas, ginagawa namin yan, ako personally, sa practice. Kapag sobrang dami na, kailangan kong i-isolate yung sarili ko. Kasi hindi ka makapag-iisip, hindi ka, kumbaga, magkakaroon ng problema sa iyo eh. Hindi ka makakapag-isip ng tama, hindi ka pa makapag-desisyon ng tama, kung hindi mo pag-iisipan ng mga bagay. And para mapag-isipan mo yung mga bagay, kailangan mo ng time. And yung time na yun, not necessarily mahaba or maikli, depends dun sa sitwasyon or dun sa pangangailangan ng sitwasyon. So sa atin, bilang mga typical na tao, which is applicable din pagdating sa leadership style mo or sa mga problema na kinakaharap mo, lagi kang humihinto before you make decision. Because yung time na yun would give you an opportunity, sabi mo nga, to filter, to assess, and to evaluate, and consider all aspects before you come up with a decision. So, para sa akin, yun talaga, mahalaga yung hindi ka reactive agad, hindi ka nagre-react agad. Kasi once na mag-react ka, ang tendency lang yan, 50-50. Hindi, alam mo yun, yung chances of making the right decision, hindi ganun kalaki. Kasi hindi mo pinag-isipang mabuti. So yung pag decision ka na mabilis, you're exposing yourself to parang a greater risk, alam mo yun, na medyo hindi mo na pag-isipan. So, pag may time ka, then most likely you will make the right decision. Why? Because pag may time ka, the tendency is you're relaxed. You're calm ka. Alam mo yun, yung kalmado, di ba? So, ang sabi lang sa akin, lagi ko natutunan nung ako'y lumalaki, do not make decision kapag ikaw ay gutom at kapag ikaw ay galit. Kapag ikaw ay naiinis, kapag ikaw ay kulang sa tulong, lahat ng mga factors, kailangan kalmado ka. Kasi magkakaroon naman ng bias pag may ganun kang desisyon. So, yung time na yon na sinasabi nyo na pag ikaw ay hindi agad nagre-react, magkakaroon ka ng kalmahin yung sarili mo at most probably maging tama ang desisyon mo kung ano man yung hinahain sa harap. Yes, I agree. Actually, VP, my, of course, pre-law degree, education, English, I will always teach my students, how to, especially, nag-teach ako sa writing class. And ang lagi ko sa kanilang sinasabi, beautiful things take time. For example, the Mona Lisa painting, for example, hindi naman siya ginawa ni Da Vinci overnight, diba? Same is also true with other forms of art such as writing. Kasi akala nila, when we talk about writing, even if it's a simple article, parang in one sitting, matatapos mo siya. No. But beautiful things in life take time. Yes. And that is my analogy to your question. Kasi, again, in critical thinking, all we want to uncover or unveil is the truth. And remember, in life right now, with the current situations we are in, ang truth o yung katotohanan, marami na siyang spectacle. Yan ang problema. Especially in social media. Nakadamit na siya ng kung ano-ano. Para ang daming mga nakapatong sa kanya, ang daming yung layers sa kanya. Let us always remember, when all this, all the biases are removed, all the spectacles are removed, that's where truth lies. So, nandun siya. So, ibig sabihin, bago natin ma-unmask yung katotohanan, kailangan natin ng oras. Kasi, nabanggit din yan ni President sa yung first podcast, BP, with the advent also of artificial intelligence, parang ngayon, ang hirap nang malaman kung ano ba talaga yung totoo. Yung reels ko ngayon, parang siya mga reels kong nakikita, littered na siya ng mga AI videos na kapag wala kang mapanuring isip o mapanuring mata, maniniwala ka kaagad. And that is dangerous. Because remember, we don't like deception. We don't like lies. Hindi ba? In life, it is only the truth that matters. That's why critical thinking. Kailangan, mas marami pang tao ang matuto na magsuot ng mapanuring lente sa panahon na to. So it really time. Time is really what we need. Yeah, Gusto ko maraming yung term mo. salamat. Yung mapanuring lente. Diba? Manuring lente. Yeah. Thank you because you mentioned kailangan maayos yung pagkatao para kalmado ka dapat, para hindi mali, hindi ka maging bias o maging partial, ay kailangan natulog ka ng maayos, hindi ka galit, hindi ka tuwang-tuwa. Para ang iyong desisyon ay grounded and objective.
maganda rin na sinabi mo na unti-unti mong baklasin. Yes. Kasi ang dami nang nakatakip kung ano ba talaga ang totoo. Baklasin natin ito sa pamamagitan ng mabagal muna, huminto ka muna, at tingnan mabuti ng lente na para to look closely, use the magnifying glass to look closely para ano ba talagang sinasabi nito sa akin. So napakaganda kasi yung kondisyon ng ating the total psych, di ba? Ang taong puyat ay laging galit. Yes, kahit ang ulo. Bugnot. And then, mabilis siyang magpasya, mabilis humusga, at mabilis talagang sa kung wrong judgment, wrong action. Yes. Right? Thank you po. Okay. Sa mga nangyayari ngayon, parang sa mga kasaysayan, parang yung mga narratives ay napapalitan, parang sa kabataan, iba na yung narrative na selectively na nababasa nila because the social media is just presenting one side, lalo na kung sinasadya pa to, di ba, kung disinformation talaga. Di ba, hindi lang misinformation, pero disinformation talagang sasadya. Ano po ang pwede nating gawin dahil ang mga kabataan ay very exposed sa narratives na hindi naman na-verify if that is true or not. Ano ang inyong maipapayo para sa kanila? I think maybe, of course it is easier said than done. Kasi ang napansin ko sa mundong ito ngayon, talagang masyado kumbaga iba na yung disposition ng ating mga kabataan. Maybe because of course, technology, maybe because of modernism and all that. Pero at the end of the day, syempre, masasabi natin na dapat sa eskwelahan. Pero sa tingin ko, babalik pa rin tayo sa fundamental na hindi naman tayo na unang matutong magbasa sa eskwelahan. Nauna tayo yung matutong magbasa sa bahay. So, naniniwala ako na, of course, the parents right now, listening, they really play a very crucial role as to how their children would grow, especially once they are integrated in the society. Sana, yung mga magulang mismo, sa kanila magsimula kung paano ang tamang disposition o kung paano natin ina-appreciate yung mga bagay na dumarating sa atin. Ang maipapayo ko bago sa mga kabataan, doon muna tayo sa mga magulang. Na sana tayo din, ma-develop natin yung critical thinking sa ating tahanan. Na makita, magturo tayo sa mga anak natin through our actions. Na halimbawa, if something happens at home, we do not, the parents should not immediately, make a judgment and rule on it, na para bang judge, na biglang, hindi, yan na yun. Sana kapag may nangyari at involve yung mga anak natin, ipakita natin sa mga anak natin na kung paano natin i-resolve yung isang naging problema, kung paano sila kakausapin, at kung paano tamang i-confront yung sitwasyon. Sa mga kabataan natin, sana, gusto kong ma-realize nila, I think this is a proverb, I don't know if it's African, but it's proverb, na parang, hanggat, itatagalog ko siya, na parang hanggat hindi daw natututo na magsalita, o hanggang hindi natututong magsalita o magsulat, I believe, there's this isang prayer. Hanggang hindi natututong magsalita, let's say, yung isang lamb o isang tupa, ang istorya ng hunt ay laging i-glorify ang lion. So basically, lagi nating tatandaan, bakit nila iniiba ang narrative? One thing is power. They want power. Because they know na kung sino ang bida sa kwento, sila ang tama at sila ang magiging makapangyarihan. Na nangyayari ngayon sa ating political landscape. Slowly, we are what? Twisting the narrative. And the problem is, we are twisting it towards a different or the bad direction, which is mali. Lagi nating tatandaan, tatlo nga daw ang aspect ng truth. It's my truth, your truth, and the truth. My truth is different from your truth, but it will never be the truth. Our goal
is always to mirror sana yung ating truth sa kung ano ba talaga yung katotohanan. So I guess doon muna tayo. So it emanates from how the parents model it Yes. to their children. Mm-hmm. Talagang sa tahanan. Mhm. It always begins with home, Yes. from home. Actually, totoo yun. Yung parents ko, fanatic sila ng hindi ko mabanggitin syempre ng isang politiko. Mm-hmm. And I would say na malaki talaga yung influensya ng parents. Kasi right now, I must admit, no, I have to be honest, kapag yan ay na-develop or na-expose ka sa ganyan, na ganyan ang sinasabi ng parents mo, kahit anong gawin ng politiko na yon, may ipagtatanggol mo eh. Hindi yung tingin ng iba na sobrang sama ng kanyang ginagawa, hindi ganun yung perspektibo mo. Di ba? Yun lang. So ako, naniniwala ako sa tama yung sinabi ni Atty. Linton, dapat yung parents din natin ay maging mapanuring pag-iisip para yung mga binabahagi na malaking factor sila sa paglaki at paghubog ng kanilang mga anak ay maging maganda. And kung maganda yung pagkakahubog or pagkakashare ng parents o pagkakatransfer ng parents ng kanilang yung kanilang mga knowledge, wisdom, and idea sa kanilang mga anak, then hindi ganun kadaling silang ma-influensyahan ng sa labas. Kasi matibay sila sa loob. So it starts within the family talaga. On the other hand, mahirap din baklasin ang paniniwala na kinuha sa ating magulang. Kaya nga, kahit na anong gawin ng isang tinitingnan natin na isang tao, isang personahe, pero kung tinuro sa atin, may bias na eh. sa napaka cemented talaga, no? Yung foundation, nasisimento talaga siya dahil din sa pamilyang kinalakihan mo. Yun. So, dun papasok talaga na magtulungan tayo. Isang African proverb din yung, it takes a village to raise a child. Na talagang tulong-tulong tayo na itong mapanuring lente ay hubugin natin sa sa bawat isa. Tahanan, simbahan, community, eskwelahan, di ba? Lahat ng mga ahensya ay magtulong-tulong. Okay. Katulad ito o kaugnay ito sa sinabi niyo, Attorney Jess. In your view, what happens to justice and fairness when critical thinking is absent? Kapag pinalaki ka sa pamilya mo na manatili lang na gano'n ang paniniwala, paano nagkakaroon na ang mga decisions ay talagang driven mainly lang talaga ng loyalty and popularity? Binanggit mo na yan. Binanggit nyo rin kung paano, kung paano ito mababaklas dahil ang pamilya ang susi. Diba? Pero how would we continually do this in the midst of all this now? Na ang hirap-hirap ng baklasin. Ang hirap-hirap, sabi nila, we should start from new baby to be able to teach a child a new thing kasi mahirap ng baklasin. So do you think meron pa tayong pag-asa? Meron pa tayong pag-asa? Nakakalungkot naman yung baby kasi kung walang pag-asa. So yeah, yung ano lang, anong sa tingin niyo? I think at the end of the day, I think to answer that question, yes. Naniniwala akong may pag-asa. Kasi unang-una, meron pa rin akong mga nakikitang mga tao na advocate ng katotohanan. Ang nakakalungkot kasi sa Pilipinas, minority sila eh. Minority yung mga taong ito na alam ko na they are all for truth. Pero despite the fact na sila ay minority, sila ay na-oppress, hindi ba nakikita pa rin natin that they still go on. Sa Harry Potter to, baby, magdami kong mga quote today, Yes. si Dumbledore ba may sabi, na parang the only way daw for us to keep evil at bay, and the only way for us to keep evil at bay is parang for these people, for all these good people to continue doing what they are doing. So meaning to say, evil will always be there. Yun ang wisdom niya eh. Evil will always be there. For as long as there is goodness, I believe evil will always be there. But what can we do to keep evil at bay? It is for the good people to continue doing what they are doing. So, hanggat ginagawa nila
yung mga ginagawa nila na sila ay advocate ng katotohanan, ng kabutihan, naniniwala naman ako na may pag-asa pa rin. May pag-asa. Kasi nakakalungkot namang sabihin o isipin natin ngayon na wala ng pag-asa. Kasi it's a dangerous thought. It might grow, di ba? So ako, pinipili ko pa rin maniwala sa mga magagandang bagay. Na parang, kasi di ba, it's a gift from God, your free will. We are free to do things that however we want, di ba? We are free to think whatever we want to think. And yun naman pala na meron kang kalayaang mag-isip o isipin ang gusto mo, kahit ano, bakit iisipin ko pa yung bagay na hindi maganda? If I have this freedom, might as well think of still the wonderful things in life. So I think doon siya magsisimula. Thank you. Simple lang, Ate Gladys. I know it might sound trite, pero at the end of the day, kabutihan pa rin eh. Katotohanan pa rin ang mananalo. So, there may be struggle, challenges along the way. But sa finish line, Yes. katotohanan at katotohanan pa rin ang magbawagi. Sabi nga nila, di ba, batang-bata. So, sa akin, ko naman yun. Siyempre, may influence sa akin yung pagiging Christian mo, yung religious upbringing mo, gano'n. So, yun yung isang natutunan ko na we may be struggling right now as a nation, as a community, pero makikita mo, may timing eh, may timing. And yun yung kailangan maging pasensyoso ka at kumbaga matyaga kang maghintay na mag-turn around yung mga bagay. At pag dumating yun, makikita mo na hindi na sayang lahat ng sakripisyo, lahat ng pagkipaglaban ng mga nasa kasama mo doon sa side na yun. Hinika ni Lazaro Francisco, maganda pa ang buhay, maganda pa ang daigdig. Dahil marami pa rin ang taong hindi lamang nabubuhay para sa kanyang sarili, sapagkat patuloy siyang umaasa na tulungan ang kanyang kapwa. Isang tinuro ng critical thinking ay ang magkaroon ng strong command sa ating thinking. Kapag nag-iisip ka na ng negatibo, you can actually command your thinking. Babaguhin ko ito. Yun ay inherent sa atin, no? Ibabaguhin mo agad, i-twist mo, kaya kong umasa pa, marami pang pag-asa na pwedeng hugutan, namamag-asa pa ako na marami ang pwedeng gumawa ng tama kaysa sa tiwali. So yung mga gano'n. So maraming salamat sa mga sa inyong mga napaka-powerful na May mga VP, may restraint pa nga kami. We don't want to sound too political kasi Yes. sa podcast Oo. eh. And then very heartwarming na talagang we really need to go back to the fundamentals talaga, no? Let us go back to the basics. Di ba? Paano ba ang gumawa ng tama? Natutunan niya from 0 to 7, doon talaga nasisimento ang pundasyon, ano? Kaya napaka-crucial ng stage na yon. Maraming salamat mga dear lawyers. Yes, VP. What kinds of questions should young professionals be asking before they believe, share, or act on any information they encounter in print, in social media, in whatever marites, diba? Exactly. In whatever information being passed on to them. So ano ang pwede kaya nilang gawin para talagang matulungan ang sarili, ma-empower ang sarili, para talaga malabanan ang mga naglipanan na napaka-prone ng bawat isa. Exactly. Magbibigay ako ng isa. Tapos Yes. ako siguro verify the source. Kasi gano'n yun eh. Kahit naman hindi social media, like if someone sa harap ko magsasalita, sino ba tong tao na to? Ano bang qualification niya? Ano bang credentials niya? The same with social media. Pag nakita mo yung post, sino ang nag-post? Di ba? Kasi pag tinignan mo kung sino yung source, then magkakaroon ka na ng idea doon pala kung reliable ba to? Di ba? Parang dapat bang paniwalaan ko to? Self-serving ba yung post na yun? Or bias? Di ba? So sa akin talaga dapat muna i-verify mo yung source. Yes. I agree. Yes. Tama po yung sinabi ni Panye, baby. Kasi ako, yun din yung gusto kong sabihin eh. Tingnan mo yung source and at the same time, alamin mo yung intent ng source. Like, bakit niya sinabi ang pahayag na ito? Ano ang kanyang intensyon? Bakit niya ito sinulat?
ano kanyang intensyon. Kasi makikilala natin ang tao at madidiscern natin yung credibility ng mga bagay na sinasabi niya based sa intention niya. Kasi kung intention niya, nakikita mo na hindi maganda, I think that should raise a red flag already. Na alam mo na most probably sinasabi niya ito for self-interest. Kung sinasabi lang niya yung bagay na ito, at alam mo na ito ang kanyang trait, sabi nga ni Panye, at alam mo na at the end of the day, kapag pinaniniwalaan mo siya, siya lang din naman ang mag-glorify. Sa tingin ko, dapat doon tayo popos, hihinto, at isusuot ang ating mapanuling lente. Kasi ngayon, we are living in the age of disinformation and misinformation. Na ang mas nakakatakot pa nga sa dalawa is the misinformation. Kasi I learned na disinformation is spreading falsehood intently. Pero that is basically the seed of it all, the seed of lies. Kasi pag may isa na intently nag-spread siya ng falsehood o ng bagay na hindi totoo, here comes misinformation now. Kasi may mga maniniwala na. At doon nga nagpo-proliferate yung misinformation or fake news. Bakit? Kasi merong isang tao, yung source, na baka mukha siyang may integrity, mukhang totoo yung sinasabi, may gift of tongue. Tapos yung mga tao naniwala na sa kanya. So that's very dangerous. Sabi ko nga, huwag dapat surface level. Dapat skin deep lang. So tignan mo kung sino yung nagsasalita. At kung meron siyang, kumbaga, ano ba tawag natin doon, a history ng pagiging isang tao na sabihin na natin hindi selfless, selfish, self-interest, siguro dapat doon na tayo mag-pause. At huwag na tayong maging katuwang pa ng tao na yun na ipakalat pa yung sinasabi niya. The disinformation or the misinformation, the chain of disinformation or misinformation should stop sa atin. Yun yung dapat nating gawin. Siguro hindi rin natatapos sa pag-verify ng source. Kailangan mo rin i-evaluate yung content, di ba? Let's say, sige, medyo reliable tong tao na to, mukhang totoo naman. Basahin mo yung content. Papasok na yung critical thinking natin. Doon base doon sa laman ng kung ano man yung pinapakita niya. Tama sinabi ni Atty. Lindon na dapat mo malaman ano ba yung intention. Bakit niya ba pinost to? Ano ba yung gusto niyang paratingin? Is it supported by evidence, supported by proof, by concrete evidence, di ba? May mga suporta pa. Or is it just mere opinion? Yes. Ang dami na kasing opinion. Alam mo yun, lahat naman may opinion. So, i-assess mo rin evaluate mo rin yung content. And yan yung training sa amin, sa profession namin. Kaya baka minsan pag nakukulitan yung mga kliyente namin, the only reason kaya kami nagtatanong ng mga probing questions is because gusto namin malaman kung ano ba ang katotohanan. Kasi I think medyo magle-lecture tayo ng konti, ano? Baka kasi akala ng mga clients namin ang training sa isang abogado ay kung sino ang kliyente mo, doon ang aming loyalty. That's a misconception. As lawyers and officers of the court, ang aming training, ang loyalty namin, hindi sa kliyente, kundi sa korte. Ibig sabihin, yung abogado, kahit ako, kliyente kita, yung kabila, nakalaban namin, may abogado siya, may kliyente din siya, at the end of the day, ang loyalty namin parehas na abogado ay ang korte. Because the only objective, kaya nandun ang abogado sa korte, ay para i-direct ang korte sa katotohanan. So that's it basically. That's the real essence of litigation. Pero ang katotohanan, Ate Gladys, ay hindi nakabase sa katotohanan ng prosecution at hindi ng depensa, kundi katotohanan sa paningin ng korte. Iba ang konteksto nun. Okay? Baka sabihin kasi na, totoo naman siya yung pumatay. No? We're talking about truth in the context of justice. Yes. Justice. Yes. So, kung ano yung justice na yon, kung anong perspektibo ng korte. At makikita lang ng korte kung ano yung ihahain mo sa kanya. Yun ang katotohanan. So nakasalalay pa rin sa maghahain. Yes. Kaya dapat talaga ethical, Yes. responsable, accountable yung naghahain. Yes. Kaya napakahalaga talaga. Kasi i-consider lang ng court kung ano yung hinihain mo sa kanya. yeah. Hindi niya pwedeng i-assume, hindi siya pwedeng mag-assume. Kailangan kung ano yung inihain niya lang, yun lang yung titignan niya. Based on facts and evidences Presented. presented. Yes. Okay. So
Ayan, napunta na tayo sa... Parang malungkot ka doon. Parang malungkot si Ate Medyo Janice. technical na nga kami ng konti ngayon. Pero basically, kaya ka nandun ng abogado. Mainam to na marinig namin. Yes. Kumbaga nandun naman kami para pasimplihin yung mga bagay. Kasi at the end of the day, it may sound too technical, pero at the end of the day, isa lang naman ang gusto ng korte, di ba? Ang mag-dispense ng justice. It's always about justice. I love when you said probing questions because Filipinos are not trained to raise questions. Asians, right? Takot na takot tayo na magtanong kasi parang mababawasan ang aking ganda points, ang pogi points ay mababawasan kapag nagtanong. But it's really through questions that we improve our thinking. Exactly. Critical thinking Yes. is encouraging us to really raise more questions. Kaya itong bagay na ito ang nawawala sa atin. Okay, Lalo na sa Pilipino. Maybe I would like to share something about Opo. that in relation to that. Ito naman, identirect ko naman ito sa ating mga mabubuting guro. Kasi, the problem with Philippine educational landscape, I'm not saying all teachers, but there are teachers, di ba, tatanungin nila, any questions? Tapos kapag nagtanong yung estudyante, magagalit. Tapos sabihin, assignment mo na yan. So, meaning to say, nakikreate tayo ng fear sa pag-release ng question. Which I think is wrong. Mali kasi Philippine notion nila eh. Akala nila, kapag nagtanong, hindi naintindihan. That's wrong. Yung mga nagtatanong, yun ang nakakaunawa. Yes. Nag-iisip sila. Nag-iisip. Kaya siya nagtanong. Di ba? So, kaya wini-welcome dapat natin ang pagtatanong. Kasi kami, ginagawa namin yan lagi. Ito parang funny story. Kasi di ba, may lalapit sa na kliyente. Sabihin niya, kanyari, ang issue niya is about sa problema sa lupa. Pag yung kliyente mo na yan nagkwento, ay, lahat ikukwento niyan. Pati yung mga lahat na relate sa pamilya na, nag-away sila, inuntun na yung mga kamag-anak na nakaaway, until such time na lumalayo tayo sa katotohanan. Doon papasok kaming abogado. Actually, it's part of our training sa law school din. How will you ask the right questions, the right probing questions? Yes. Kasi pag may lumapit sa'yo na kliyente, as per legal opinion, lahat sasabihin niya, di ba kanya? Lahat ng kwento. Lahat ng kwento, na hindi naman At related. minsan, ang concern niya ay nangyari nung 2024, pero ang kwento niya nagsimula ng 1998. 19 yung gano'n, 19 ganito. Sa kailangan iba control, mag-guide mo siya. Oo. Oh, and it is through your questions. Yes. Right? Yes. Naalala ko yung kaibigan ko na nag-abuga siya, try lang siya sa Estados Unidos, sa US. Sabi niya, Gladys, isa sa hindi natin ginawa sa kolehiyo ay ang nagdidebate tayo. And we present our arguments, and then it will be dealt with objectivity and respect, and yung ganon hindi nasanay na makipag-debate sa mga issues. Kasi personal. Hindi dapat ganon ang mapanuring lente, di ba? Kaya talagang ang husay na sinasabi ninyo na dapat talaga masanay, Yes. tanong, at maging komportable din, okay lang, di ba? Kasi this is the way we navigate Yes. the truth, Yes. right? So, yun po. It's just something, share ko lang din in relation to that, sa mga court proceeding. Kasi feeling ko minsan yung mga kliyente, pag nasa korte kami, kunyari kami ni Panye, magka-opposing counsel kami, akala nila magkaaway kami. Tapos feeling ko may mga ibang kliyente na parang nawiwirduhan, na after ng hearing, nagbabatian, nagkakamayan, o kumusta na inaanak ko, mga ganyan. Akala nila, it's a sign na parang subjective tayo or bias tayo. No. Because they have to understand that of course, this is our profession, this is our job, this is our vocation. And at the end of the day, ang nagka-clash sa korte, hindi yung mga tao. Diba? Ang nagka-clash sa korte, the issue. The issue. Kasi tinatry natin i-resolve yung issue. Same with sa debate mo, VP. Hindi pwedeng atakihin mo personally yung kalaban mo. Kasi ang pinagdedebatehan nyo is yung issue. Hindi naman kayo ang magkaaway. Sa healthy classroom setting din, di ba? Yung magtanong ka at sasagutin ng teacher. Ang batang malayang magtanong, nandun ang pagkatuto. Yes. Nandun ang mapanuring Yes. lente. Yes. Naalala ko ang sinabi ng Rappler, lies become truth if we let them. So tayo din ang pumapayag, no, na ang kasinungalingan ay maging totoo. Because we do not persist to command our thinking, ito na ang tama.
we don't verify. So, naging habit na yan, ano? Naging habit na. So, just few more questions. Many young professionals feel forced to choose between success and integrity. How can critical thinking help them remain ethical? Lalo na ngayon po, ang daming offers na magaganda. Paano natin matulungan sila na piliin pa rin ang integridad? Ako Ate Gladys, siguro, first we have to understand that success, ano yung integrity? These two words are actually not opposing but complementing each other. You can be successful ng may integridad. Kailangan maintindihan natin yon. Kasi pag sinabi natin mamimili tayo sa integridad at sa pagiging successful, hindi mo kailangan mamili eh. Kailangan mo lang piliin yung tamang daan at tamang desisyon na kung saan yung dalawa na yon, yung integridad mo, na pe-preserve mo, na uphold mo, and at the same time, nagiging successful ka sa ginagawa mo. Yes. So kung ano man yung mga dapat mong gawing desisyon sa buhay, at alam mo mako-compromise ang integridad mo, then huwag mong gawin. Ganun lang kasimple. Like ito, common question ng mga, kasi I'm teaching legal ethics, legal and judicial ethics sa mga first year. Attorney, paano nyo kung i-handle kung ako ay nasa church at alam ko na ang pumatay, inamin ng kliyente ay pumatay? Tanong sa akin. Sabi ko, simple lang, huwag mong kunin yung kaso kung sa tingin mo makokompromiso ang pananampalataya mo at religion mo. Diba? Pero kung sa tingin mo ay meron kang obligasyon na hindi mo kailangang i-judge ang isang tao, kundi ipagtanggol siya within base doon sa batas, ano? Then go for it. Pero kung makokompromiso ka, huwag mong gawin, huwag mong tanggapin. Lagi kang may choice. So ganun din. Success and integrity, kailangan mo lang piliin kung saan dapat. At ano dapat. I think what he said, Ricky, that's very, very good. Tama yung sinabi niya. Ibig sabihin, yung mga young professionals natin ngayon, meron silang maling mindset. Kasi they are thinking na parang hindi pwedeng magsama sa isang room o sa isang vessel ang pagiging successful at pagkakaroon ng integridad. Which is tama yung sinabi ni Panye. I'll stick to that. Tama. Kasi pwede kang magkaroon ng integridad and at the same time, maging successful. Matagumpay sa buhay. And I think that is the true form of success. Because lagi nila tatandaan, at the end of the day, there are these things that would really matter. And if it's an issue between fame, glory, treasures, as to your integrity, I think sa dulo ng lahat ng ito, ang hindi kayang tumbasan ng kahit na ano pang treasure sa mundo is yung integridad mo. So, wag nating hayaan ng yung mga young professionals as they tread itong professional path nila, huwag nilang hayaan na mawala yung kanilang integrity. Siyempre, bakit yung mga iba siguro naliligaw ng landas? Simple uli, bakit na naman? Dahil sa time. Gusto nila naman nila instant. Gusto nila madali. Kaya doon ulit tayo babalik sa time eh. Again, the things that matter in life take time. Yan ang lagi kong sinasabi. Hindi natin pwedeng madaliin ang mga bagay na importante at ang bagay na mahalaga. Because at the end of the day, the tendency is, I think critical thinking is synonymous with pause. If you don't pause, then chances are, you're not exercising critical thinking. So, matutong huminto, mag-isip, at tanggapin na kailangan oras. Hindi ba? Kumbaga magiging successful ka, magiging matagumpay ka, at mas maganda na pag naging successful ka na, you can still look yourself in front of the mirror. Na kaya mo pa rin tingnan yung sarili mo sa salamin kasi alam mo na narating mo yan ng may integridad. And gusto ko lang dagdag, kapag gusto mo kasing shortcutin yung success, siguro just to put the context of success into right perspective, hindi to pere, hindi to fame, hindi to kung ano pa man, alam mo yun. Kailangan baguhin yun eh. So, kailangan natin itama muna yung isipan natin, ano nga ba yung pagiging, ano nga ba yung konteksto ng pagiging successful?
para sa akin. I agree. Kasi I think, ang totoong pagiging successful is, sa tingin ko, titimbangin tayo sa dulo, hindi naman sa dami ng ari-arian mo na ipunda. Sa tingin ko, titimbangin ka sa ilang tao kaya ang natulungan mo bago ka umabot dito. Kasi sa amin, in our faith, sa dulo, at the end of it all, there is, sabi ng isang saint in our church, at the end of it all, only one thing will matter. Ano nung sabi niya? It's love. At the end of it all, there is only one thing that will matter, and that is love. So, I think Your love for critical thinking. yes, Yes. your love for critical thinking. Yeah, so there is a need to really redefine things, right? How do you define success? Ayan, dyan tayo nagkakaproblema. Kasi it's how you see things, it's how your lenses tell you, success is like this. Hindi pala. Pwede mo siyang isama na meron ka pa rin integridad, nasa matuwid ka pa rin daan, habang ikaw ay matagumpay. Thank you for that. Finally, Ayan, finally. if you were to give one guiding principle to the young professionals in navigating today's noisy world, what would that be so that they can choose wisely and justly and live ethically, using critical thinking each and every day? So what would that be? Attorney? Ako, I think, kasi we have, since the start of our episode for today, we kept on talking about the thinking, that critical thinking, like the things that we need to do, what should we be thinking about, how will we change our mindset, na parang baka dun sa mga viewers natin, baka ma-overwhelm sila, o ma-feel nila na parang na-overburden sila. So I think ang maipapayo ko sa kanila, baby, is do not forget na in life, you are not alone. We may be thinking of critical thinking right now, pero at the end of the day, I want our viewers to realize na they are not alone. The problem with today's society kasi, di ba, we are always advocating for borderlessness, na we are always connected by our phones and our tablets. Pero bakit despite that, we are living in this era na many people feel that they are isolated. So, babalik tayo sa sinabi ni Panye kanina na bago tayo makapag-isip critically, dapat yung ating disposition in life ay nasa tamang ayos din. And that has something to do with our relationship with people. Kasi psychology will prove naman na tayo kasi we thrive, people thrive kapag tayo ay nasa community natin o grupo. Kumbaga, nilikha ang tao hindi para maging mag-isa. Nilikha tayo, di ba? Para sumama at makisama sa ibang tao, makisalamuha sa ibang tao. So, kung dumating sa point in life na feeling natin, kasi kapag when you feel na pag hindi maayos yung pag-iisip mo, hindi ka makakapag-isip critically. Hindi ba? So, huwag natin kakalimutan na hindi tayo nag-iisa. Kung sa tingin natin, medyo masyado ng mabigat, dapat i-unload din natin yung mga bagay na nagpapabigat sa ating kaibigan, sa ating kasamahan, sa ating minister, sa Diyos. Hindi ba? Kasi mas madaling mag-isip critically kapag wala tayong maraming baggage. And tama yung sinabi mo, BP, na sinabi ni Lazaro Francisco, maganda pa ang daigdig dahil marami pang tao ang gustong tumulong sa kapwa. At yung mga tao na yun, doon mo pwedeng i-unload yung ibang baggage mo kasi tutulungan ka nila. That's beautiful. Nandun na yun eh. Pero ako, siguro i-share ko lang, yung isa lang sa mga guiding principle ko sa buhay, sa mga young professional, in relation to the integrity and success, may nagsabi sa akin, kilala mo to, si Doc Rene. Oh, yes. Isa kasi siya sa mga mentors ko nung ako'y bumanap. Yes, Sabi niya, Francisco. yes, laging sinasabi sa akin, do not chase promotion. Let promotion chase you. Ibig sabihin, gawin mo ng tama, gawin mo ng mga integridad, gawin mo lahat, at kung yan ay para sa'yo at idinisenyo para sa'yo, yung promosyon na yan, yung pagiging successful, susunod sa'yo yan. Hindi mo siya kailangang
kailangang planuhin, hindi. Ang gawin mo ay gawin mo ng tama lahat. Pag may pinagkatiwala sa trabaho, gawin mo ng tama. Yun lang. Yun lang yung, sa hanggang ngayon, dala-dala ko yun na, kasi nakakapagod kapag nag-aim ka into ng higher, alam yun, obligation. Yes, that's correct. And ang laging laging nagpapakalma sa akin, at laging tumutulong sa akin, kapag may mga bagay na nadi-disappoint ka, ay laging sinasabi na minsan may mga bagay na hindi mo tinatatanggap sa ngayon dahil hindi pa handa ang puso mo. Kapag yan ay binigay sa'yo, maaaring ikasira. So always ganun, di ba? Tama. Yeah, I remember that. Yeah. Di ba? Masyado kasing driven yung mga young professionals natin ngayon na kahit nung actually in relation to that, parang sa bar exam di ba yung mga estudyante natin ng mga magbabar exam, ang problem kasi sa atin, some people, they will always compare themselves with others. Then, huwag nyo akong kalimutan, nakakalimutan nila yung pagiging unique nila, yung kanilang individuality. Meron tayong kanya-kanya na ganyan. Na the moment na kinumpare mo yung sarili mo sa iba, talagang malulungkot ka. Malulungkot ka. Diba? So, sinasabi ko sa mga nagre-review sa bar, ang kanilang natatandaan sa akin, 3 words lagi, you do you. Hindi porkit si Panye ay nasa remedial law review na, second reading na niya, ikaw ay una pa lang, nagsisimula ka pa lang. Ibig sabihin na yung di ba, yung na, mas magaling na siya sa'yo, o mahihirapan ka na pumasa, no, you do you. Because remember, you are unique. And I think our individuality, pagiging unique natin, I think that's a really very beautiful thing na dapat tanggapin, akapin natin. Na huwag nating ikinukumpara ang sarili natin sa iba. Kaya lang kasi ngayon nga, because of social media, ang successful, dapat lagi nagta-travel, dapat lagi nakasakay sa aeroplano, dapat may negosyo, business class. Hindi Kasi kapag ganun tayo, masyado tayong materialistic. Nakarating na sa ganun ang mga definisyon ng mga bagay-bagay. Kaya natin, Gladys, ako napakaganda nitong program mo na critical thinking. Kasi this is a form of self-preservation. Di ba? With all the distractions, noise sa paligid natin, how can you preserve yourself with this, alam mo yung parang danger, na maaaring mag-cause sa'yo or mag-destroy sa'yo? Through critical thinking. Exactly. And the beautiful thing about your podcast, baby, is kasi baka yung viewers, iniisip lang nila, we will always be thinking about critical thinking, the technical definition of critical thinking, the steps as to how to think critically. No. This is a beautiful podcast kasi in life, napakaraming mga bagay na dapat nating pag-usapan gamit ang critical thinking. Exactly. This is just the means dito sa ating conversation. And we can talk about everything through critical thinking. Yes. Na I hope this is clear now. Episode 3 na kasi tayo. This podcast is not about that. This podcast is about life. Because we are trying to discern life, hindi ba? Na ginagawa natin na yung life ay, forgive me, bite-size, para mas madaling ma-digest, mas madaling ma-appreciate, maintindihan at maunawaan. So, Kasi, salamat po. Salamat po. Kasi komplikado ang buhay I am most grateful sa inyong presence kasi nahimay natin ang kahalagahan ng mapanuring pag-iisip. You know, my symbol for critical thinking is a magnifying glass. Because by using a magnifying glass, we can see things more clearly. In any website platform, there is one symbol of the magnifying glass at the upper right hand. Just click that. We train our students here. Just click that and you can verify if the information is true or not. Maraming salamat, Attorney Jess Salamat and po. Attorney Bingoy. Thank you, VP, for having us. Sa gitna ng ingay ay napag-usapan natin kung paano matutulungan ang ating mga sarili na mabaklas ang mga bagay na pinaniniwalaan natin na hindi pala totoo. Pero bago gawin yon, kailangan maayos at masinop ang ating kalagayan. Physically, emotionally, di ba? Socially, spiritually. Kasi doon tayo huhugot ng lakas. Kailangan natulog ka din ng maayos. Pupunta rin tayo dyan sa kalusugan. Paano natin gagamitin ang critical thinking
Bakit bawal ang sugar na masyado? Siguro yan. Diba? Doktor. Bakit Mga doktor naman naman. too much cholesterol? Bakit masama? Diba? Yung mga ganun. Oo. Pupunta rin tayo actually sa mental health. Yes. Kaya pala hindi siya makausad, makamove forward, marami siyang bagahe. Mhm. Kaya tama po kayo. Lahat ng aspeto ay pupuntahan natin. Yes. Pati mga magulang, pakikinggan din natin sila at even our students. Yes. Pakikinggan din natin sila para sa ganon, lahat tayo, we're all in this together. In us. And this critical thinking is inherent in us. Sabi nga ay natutunan natin na ang tayo daw ay species na nag-iisip. Right? Pero never tayong sinabihan na species na nag-iisip ng mapanuri. We have that tremendous capacity to think critically, and that is what we call Homo criticus. We are all Homo criticus, not just only Homo sapiens. So salamat kasi pinatingkad ninyo, in-affirm ninyo na napakainam talaga na ang buhay na may integridad at may pag-ibig, that is all that matters here in this world. Life, ito yung masyado nating pinahahalagahan. Pagmamahal sa kapwa, pakikituwang, kung paano ang maging mas mabuti ang mundong ito. Maraming salamat po. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na episode ng ating Critical Thinking Podcast.